Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Perlin. Amen. Magandang umaga mga bata! Ngayon mga bata, manatiling nakatayo para sa ating awit sayaw. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Okay, sabay-sabay nating kantahin ito. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha, ha! Okay, mga bata? Okay, mga bata, bago kayo umupo, ay pulot muna ng mga basura at pakiayos ng inyong upuan. Ngayon mga bata ay titingnan ko kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong umaga. Unang hanay, pangalawang hanay, pangatlong hanay, pangapat na hanay. Magaling mga bata, iwasan natin lumiban sa klase upang tayo ay matuto. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 bagsak. Ngayon mga bata, meron ako mga hinandang pamantayan para sa ating loob ng silid-aralan. Para sa una, maupo ng maayos. Nakaupo ba ang lahat ng maayos? Makinig ng mabuti sa guro. Mga bata, dapat kayo ay makinig sa guro upang kayo ay may matutunan. Pangatlo, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Mga bata, itaas niyo lamang ang inyong kamay kung kayo ay sasagot. Pang-apat, huwag makipag-usap sa katabi. Ngayon mga bata, ilabas ang inyong takdang aralin at ipasa mula sa likod hanggang harapan ng walang ingay. Ngayon mga bata, naaalala niyo pa ba ang paksang ating tinalakay kahapon? Magaling! Dahil inyong naalala. Kung gayon, ano ang paksang ating tinalakay kahapon? Yes, Perlin? Magaling! Ang paksang ating kinalakay kahapon ay patungkol sa pagsasakilos ng tula. Kung gayon, ano ang pamagat ng tulang ating binasa kahapon? Yes, Christine? Magaling! Ang pamagat ng tulang ating binasa kahapon ay patungkol sa pera at basura. Ngayon naman, tungkol saan ang tulang pera at basura? Yes, Darlene? Okay, tungkol ito sa tamang pagtapon ng basura. Ngayon mga bata, paano ba natin itatapon ang ating mga basura? Yes, Angel? Magaling, kailangan natin hinihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Magaling mga bata, talaga ngang naintindihan ninyo ang paksang ating tinalakay kahapon. Ngayon mga bata, meron akong hinandang mga ginulong letra. Ang gagawin nyo lamang ay bubuuhin ninyo ito. Ngayon mga bata, sino ang gustong sumagot? Okay, para sa unang mga ginulong letra. Okay, Christine? Sa palagay mo, ano kaya ito? Okay, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Christine. Magaling, ito ay Maria. Para sa ikalawa.
Okay, Darlene? Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Darlene. Magaling, ito ay nanay. Para sa pangatlo, okay, Warren? Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Warren. Magaling. At para sa pang-apat, yes, Aline? Tingnan natin kung tama ang sagot ni Aline, mga bata. Magaling, ito ay manok. At para sa panghuli, okay, sino gustong sumagot? Okay, Angel? Tingnan natin kung tama ang sagot ni Angel. Magaling, tama ang inyong sagot, mga bata. Bigyan natin ang ating mga sarili ng barangay clap. Alam niyo ba, mga bata, ang tawag sa mga nabuo ninyong letra ay pangalan. Pamilyar na ba kayo sa salitang pangalan? Hindi pa. Kung gayon ay ating aalamin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangalan. Ngunit bago iyon ay ating munang babasahin ang mga layunin ngayong umaga. Mga bata, pakibasa ng ating layunin. Sa loob ng 45 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang dalawang uri ng pangalan na ipapakita ang kooperasyon at pagpapahalaga sa wastong paggamit ng pangalan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa pangkatang gawain. Nakabubuo at nakapaglalahad ng isang maikling pangungusap na naglalaman ng pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ngayon, mga bata, ating tutukuyin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangalan. Mga bata, pakibasa ang kahulugan ng pangalan. Ang pangalan ay isang uri ng salita na tumutukoy sa tao, bagay, lugar, or ideya. Ngayon, mga bata, alam niyo ba ang pangalan ay merong dalawang uri? Ito ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ngunit atin mo nang uunahin kung ano ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi, pakibasa mga bata. Ang pangalang pantangi ay panawag sa tiyak na ngalan ng tao, lugar, hayop, gawain, at pangyayari. Nagsisimula ito sa malalaking titik. Halimbawa, Maria, Toyota, Mayon, Singapore, Marites, Bantay. Ngayon, mga bata, meron akong ipapakita sa inyo ng mga pangungusap. At ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin ninyo doon kung saan ang pangalang pantangi sa pangungusap. Para sa unang pangungusap, nakatira si Ana sa Davao. Mga bata, tukuyin ninyo kung saan dito ang pangalang pantangi. Sinong gustong sumagot? Yes, Christine, saan dito ang pangalang pantangi? Magaling, ang pangalang pantangi sa pangungusap ay si Ana at ang Davao. Bakit mo nasabing ito ay pangalang pantangi? Magaling dahil ito ay nagsimula sa malalaking titik at ito ay isang uri ng ngalan ng tao. At ang Davao din ay nagsimula sa malalaking titik at ito ay isang uri ng ngalan ng lugar. Para sa pangalawang pangungusap, si Juan ay naglalaro sa parke. Okay, sinong gustong sumagot at tukuyin ang pangalang pantangi?
Okay, Darlene, saan dito ang pangalang pantangi? Okay, Juan. Bakit mo nasabing si Juan ang pangalang pantangi? Magaling dahil si Juan ay nagsisimula sa malalaking titik at ito ay isang uri ng ngalan ng tao. Ngayon mga bata, dadako tayo sa pangalang Pambalana. Mga bata, pakibasa ang kahulugan ng pangalang Pambalana. Pangalang Pambalana, ito ay karaniwang ngalan ng mga bagay, tao, hayop at pangyayari. Ang mga pangalan ito ay di tiyak. Ito ay nagsisimula sa maliliit na titik. Halimbawa, kapatid, gulay, manok, bansa, aso, palengke. Ngayon mga bata ay meron akong mga halimbawa ng pangungusap na naglalaman ng pangalang Pambalana. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin ninyo kung saan sa pangalang Pambalana ay sa mga pangungusap ang pangalang Pambalana. Para sa unang pangungusap, ang mga bata ay naglalaro sa parke. Saan dito ang pangalang Pambalana? Sino ang gustong sumagot? Okay, Ferlin? Okay, ang pangalang Pambalana sa pangungusap ay bata. Bakit mo nasasabi ay bata at parke? Bakit mo nasabi na ang pangalang Pambalana dito sa pangungusap ay bata at parke? Okay, dahil ito ay nagsisimula sa maliliit na titik at ito ay di tiyak. Ang bata ay isang uri ng ngalan ng tao at ang parke ay isang uri ng ngalan ng lugar. Para sa pangalawang pangungusap, may aso na tumatahol sa labas. Okay, sino ang gustong sumagot? Okay, Angel, saan dito ang pangalang Pambalana sa pangungusap? Okay, ito ay ang aso. Angel, bakit mo nasabing ito ay ang aso ay isang pangalang Pambalana? Magaling dahil ito ay nagsisimula sa maliliit na titik. Ang aso ay isang uri ng ngalan ng hayop. Okay, magaling mga bata. Para mas maintindihan nyo pa ang pinagkaiba ng pangalang pantangi at pangalang Pambalana, meron din ako hinanda ditong dalawang pangungusap. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin nyo sa isang pangungusap kung saan dito ang pangalang Pambalana at pangalang pantangi. Sa unang bilang, si Maria ay isang mabait na babae. Okay, sinong gustong sumagot para sa unang bilang? Okay, Darlene? Saan dito ang pangalang pantangi at pangalang Pambalana, Darlene? Okay, si Maria at ang babae. Bakit mo nasabing si Maria ang pangalang pantangi? Magaling dahil ito ay nagsisimula sa malalaking titik at si Maria ay isang uri ng ngalan ng tao. At ang pangalang Pambalana dito sa pangungusap ay ang babae dahil ito ay nagsisimula sa maliliit na titik at ito ay di tiyak. Ang babae ay isang uri ng ngalan ng tao. Para sa ikalawang bilang, ang Maynila ay isang malaking lungsod. Sino ang gustong sumagot para sa ikalawang bilang? Okay, Warren? Saan dito ang pangalang pantangi at pangalang Pambalana sa pangungusap? Okay? Tingnan natin kung tama ang sagot ni Warren.
Tama ba ang kanyang sagot na Maynila ang pangalang pantangi? Okay, magaling dahil ito ay nagsimula sa malalaking titik. At ang Maynila ay isang uri ng ngalan ng lugar. Ngayon naman, Warren, saan dito ang pangalang Pambalana? Okay, ito ay ang lungsod. Bakit mo nasabi, Warren, na ang lungsod ay pangalang Pambalana? Magaling dahil ito ay nagsimula sa maliliit na titik at ito ay di tiyak. Ang lungsod ay isang uri ng ngalan ng lugar. Mga bata, naintindihan niyo ba ang pinagkaiba ng pangalang pantangi at pangalang Pambalana? Okay, kung gayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ngunit bago iyan ay atin mo nang aalamin ang panuto sa ating pangkatang gawain. Magtulungan ang bawat membro ng grupo upang makasagot ng maayos sa tanong. Pumili ng isang kinatawan sa grupo upang ilahad ang ideyang pinag-usapan ng grupo sa harap ng kaklase. Para sa unang grupo, kayo ay magsasaliksik ng 5 halimbawa ng pangalang pantangi. Unang grupo, kayo ay magsaliksik ng 5 halimbawa ng pangalang pantangi. At sa ikalawang grupo, magdala ng 5 halimbawa ng pangalang Pambalana. Ikalawang grupo, magdala ng 5 halimbawa ng pangalang Pambalana. At para sa panghuling grupo, bumuo ng pangungusap ng isang pangalang pantangi at isang pangalang Pambalana. Ikatlong grupo, bumuo ng pangungusap ng isang pangalang pantangi at isang pangalang Pambalana. Narito ang inyong mga rubrics para sa ating pangkatang gawain. Nilalaman, kooperasyon, 5 puntos kung lahat ng kasapi ng pangkat ay nagkakaisa. 4 na puntos kapag may isang kasapi ng pangkat ay hindi tumutulong. At 3 puntos kapag lahat ng kasapi ay hindi tumutulong. Katumpakan, 5 puntos kung lahat ng sagot ay tama, 4 na puntos kung ang ilan sa mga sagot ay hindi tama. 3 puntos kung lahat ng sagot ay hindi tama. Takdang oras, 5 puntos kung natapos ang pangkatang gawain sa loob ng itinakdang oras. 4 na puntos kung natapos ang pangkatang gawain, ngunit lumampas sa takdang oras. 3 puntos kung di natapos ang pangkatang gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong mga pangkatang gawain at pumili ng isang kinatawan upang ipresenta sa harapan ang inyong mga nabuong ideya. Tapos na ba, mga bata? Okay, sino ang mga representante sa unang grupo, pangalawang grupo at pangatlong grupo? Pumunta na sa harapan at ipresenta ang inyong mga nabuong ideya. Okay, palakpakan natin sila, mga bata. Okay, ating titingnan kung sino ang nanalo ngayon sa ating pangkatang gawain. Para sa unang grupo, kooperasyon, sila ay nakakuha ng 5 puntos. Katumpakan, sila ay nakakuha ng 4 na puntos. Takdang oras, sila ay nakakuha ng 5 puntos. At ang kabuuan nila ng puntos ay 14, 40 puntos. Para sa pangalawang pangkat, kooperasyon, sila ay nakakuha ng 4 na puntos. Katumpakan, 5 puntos, takdang oras at 3 puntos. Para sa ikatlong pangkat, sa katumpakan ay
Kooperasyon, sila ay nakakuha ng 4 na puntos. Katupakan, sila ay nakakuha ng 5 puntos. Takdang oras, sila ay nakakuha ng 3 puntos. At ang nanalo ngayon sa ating pangkatang gawain ay ang unang pangkat. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Ngayon mga bata, kung naintindihan ninyo ang paksang ating tinalakay ngayong umaga, ay meron akong mga katanungan para sa inyo. Ngunit bago pala iyon, ay meron muna tayong maikling pagsusulit na ating gagawin. Ngunit ating munang babasahin ang panuto. Isulat sa patlang ang pitik kung ang uri ng pangalan ay pantangi. At TV naman kung ang uri ng pangalan ay pambalana. Gamit ang mga nakasalungguhit na salita. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang gawin ang inyong pagsusulit. Okay, tapos na ba mga bata? Okay, titingnan natin kung sino ang nakakuha, kung tama ba ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ito ay pangalan, pambalana. Magaling dahil ito ay, ang nakasalungguhit na salita ay television. Television. At sa pangalawang bilang, napatalon sa kaligayahan si Joy dahil sa balitang natanggap. At ang nakasalungguhit na salita ay Joy. So ano ito? Pangalang pambalana or pangalang pantangi? Magaling, ito ay pangalan pantangi dahil ito ay nagsisimula sa malalaking titik. Para sa pangatlong bilang, nagluto ng tinulang manok ang aming kapitbahay. Ano ito? Pangalang pantangi o pangalang pambalana? Magaling, ito ay pangalang pambalana. Dahil sa nakasalungguhit na salita na manok. At ito ay nagsisimula sa maliliit na titik. Sino ang nakakuha ng 3 puntos? Magaling, lahat kayo ay nakakuha ng 3 puntos. Bigyan ng inyong mga sarili ng 3 bagsak. Ngayon mga bata, kung naintindihan nyo nga ang paksang ating tinalakay ngayong umaga, ay merong mga katanungan si Teacher Rhea. Para sa unang katanungan, ano ang kahulugan ng pangalan? Sino ang gustong sumagot? Okay, Warren, ano ang kahulugan ng pangalan? Okay, tama. Ito ay isang uri ng salita na tumutukoy sa tao, bagay, lugar, o ideya. Para sa pangalawang katanungan, ano ang 2 uri ng pangalan? Sinong gustong sumagot? Yes, Hannah? Okay, ang 2 uri ng pangalan ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ano nga ulit ang pangalang pantangi? Okay, magaling, ito ay nagsisimula sa malalaking titik at ito ay tiyak na ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop, o ideya. At ang pangalang pambalana ay ito ay nagsisimula sa maliliit na titik at ito ay ditiyak at nangalan ng tao, bagay, lugar, o ideya. Ngayon mga bata, pakikuha ng inyong mga cellphone dahil magkakaroon tayo ng pagsusulit. Para sa unang parte ay gagamit tayo ng Kahoot apps. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang unang parte ng ating pagsusulit. Okay? Ang unang nakakuha ng pinakamataas ay si Darlene. Pangalawa, si Ferlin. At pangatlo, si Christine. Bigyan natin sila ng 5 bagsak. Para sa
pangalawa at pangatlong parte, isulatin nyo ito sa inyong mga paper. At si Teacher Ria na ang mag-check ng inyong mga pagsusulit sa ikalawang parte at pangatlong parte. Ngunit bago yan ay basahin muna natin ang panuto. Sa lungguhitan ang pangungusap kung ito ay tumutukoy sa pangalang pantangi at bilugan naman ang pangalang pambalana. Para sa pangatlong parte, bumuo ng isang pangungusap na may isang pangalang pantangi at pambalana. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong pagsusulit, mga bata. Okay, tapos na ba mga bata? Okay, ipasa ang papel mula sa likod hanggang harapan na walang ingay. Nandito na ba ang lahat ng inyong papel mga bata? Okay. Ngunit bago tayong magtatapos sa ating klase ngayong umaga ay meron muna akong mga takdang aralin para sa inyo. Ating basahin. Gumawa ng 5 pangungusap na mayroong pangalan. Bilugan ang pangalang ginamit kung ito ay pangalang pantangi at sa lungguhitan ang pangalan kung ito naman ay pambalana. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang kopyahin ang inyong takdang aralin. Tapos na ba mga bata? Okay, magsiktayo ang lahat. Paalam mga bata!